Siya ang binansagang Birdman sa liga ng NBA ang tumulong sa Big 3 ng Miami Heat para sungkitin ang kampyonato noong 2013 NBA Finals. Well, malaki din ang naging parte ng mamang ito sa Heat noon mga idol dahil pagdating sa depensa ay si Birdman ang bahala dyan. Ang pagbibiliban mo talaga sa mamang ito mga idol ay ang kanyang husay na humanap ng pwesto sa ilalim ng court kaya kahit papaano ay talagang maasahan din siya sa opensa. Ang isa pa ay ang kanyang timing sa kanyang mga block shots kaya talaga namang naging malaking tulong nga siya noon sa koponan ng Miami Heat lalo na sa depensa. Pero bago siya makalasap ng kampyonato, alam nyo ba na undrafted ang mamang ito? Ano nga ba ang pinagdaanan muna ni Birdman bago siya nakapasok sa liga ng NBA? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time NBA champion, ang 6'10" na si Chris Andersen. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1999 na mag-apply si Chris Andersen sa NBA draft ngunit walang kumuhang kupunan sa kanya mga idol kaya naging undrafted nga siya noon. Hindi man siya pinalad pero nakahanap naman agad siya ng ligang paglalaroan niya. Sa taong ding yun nang simulan niya ang kanyang professional basketball sa CBA or Chinese Basketball Association. Naglaro siya ng isang taon sa koponan ng Jiangsu Nangang pero after ng isang season ay lumipat ito sa IBL or International Basketball League na lumipat din agad sa Southwest Basketball League. Well, walang nakikitang future si Andersen sa mga ligang ito. Ang tanging pangarap lang talaga niya noon ay ang makapaglaro nga sa liga ng NBA. Kaya naman July 2001 nang sumali na nga ito sa koponan ng Cleveland Cavaliers para sa NBA Summer League na kung saan sinuwerte na sana siya mga idol dahil natipuan siya ng pamunuan ng Phoenix Suns noon. Pinapirma siya ng kontrata pero kalaunan ay winave din agad siya mga idol. After 3 weeks ng pagkaka-wave sa kanya na magpa-drop naman ito sa NBA D-League. Siya ang first overall pick noon na pinili ng Fayetteville Patriots pero ito na pala ang kanyang stepping stone mga idol dahil after 2 games lang ng kanyang nailaro sa Patriots na nanguna agad sa rebounding at shot blocker sa liga ay naispatan na pala siya ng mga scout ng pamunuan ng Denver Nuggets. November 21, 2001 nang opisyal na siyang papasok sa liga ng NBA dahil pinapirma na siya dito ng Denver Nuggets mga idol. Kaya ang 2001-2002 season ang kanyang rookie season sa liga. Nakasama pa nga niya noon sa Denver Nuggets sila Juwan Howard, Nick Van Exel at Tim Hardaway. Well, 24 games lang ang kanyang nailaro sa kanyang rookie season na nabibigyan lang ng 11 minutes playing time per game. Nagkaroon lang siya ng 3.2 rebounds at 1.2 blocks per game. Ginawa lang siyang backup center noon ng Nuggets mga idol. Well, hindi kaagad nagkaroon ng impact itong si Andersen sa koponan ng Nuggets mga idol pero ganun pa man ay pinapirma naman siya ulit ng koponan sa 2003-2004 season ng kanyang third season sa Denver Nuggets noon nang makasama niya dito ang big man na si Marcus Camby at ang rookie na si Carmelo Anthony. Sa kanilang dalawang sunod na season na hindi nakakapag-qualify nga sa playoffs noon ay nagkaroon nga ng liwanag sa season na ito dahil sa dalawang scorer na nadagdag nga sa kanilang roster. Well, sila ay nakapag-qualify nga sa playoffs noon. Ngunit hindi nga lang sila nagtagal dahil first round lang nang ilaglag agad sila ng Minnesota Timberwolves. Kaya after ng kanilang pagkatalo sa playoffs na yun ay hindi na in-extend pa ng Nuggets ang kontrata ni Chris Andersen. Kaya July 19, 2004 nang pumirma naman siya ng multi-year deal sa koponan ng New Orleans Hornets. Sa unang season niya sa Hornets nang lumahok pa ito sa NBA Slam Dunk Contest noon sa All-Star Weekend. Hindi nga lang siya pinalad na makuha ang kampyonato dahil si Josh Smith ang tinanghal na kampyon noon. Well, sa kanyang unang season nga sa Hornets na mabigyan ng mas mahabang minuto itong si Andersen. Binigyan siya ng 21.3 minutes playing time per game na umaverage ng 7.7 points, 6.1 rebounds at 1.5 blocks per game. Dito mga idol ay mas nadidevelop na niya ang kanyang defensive skills. Nag-improve na rin ang kanyang opensa mga idol dahil nakakahanap na siya ng mga magandang pwestuhan. Pero ang unti-unti niyang paglago sa liga ng NBA ay biglang nagkaroon ng mantsa mga idol dahil nakagawa ng mabigat na paglabag sa policy ng liga ng NBA itong si Chris Andersen na nauwi din sa mabigat na parusa para sa kanya dahil buong season siyang sinuspindi noon ng NBA. Well, swerte pa siya mga idol dahil hindi siya permanenteng naban noon sa liga. March 4, 2008 sa tulong ng NBA Players Association ay nagrant ang request ni Andersen para makabalik muli sa liga ng NBA. Kaya naman sa 2007-2008 season na makabalik nga ito sa Hornets ngunit nakalaro na lang ito ng 5 games.
Well, dahil sa nangyaring yun mga idol ay hindi na rin in-extend pa ng Hornets ang kanyang kontrata, kaya sa sumunod na season lang 2008-2009 season ay muli nga siya nakabalik sa koponan ng Denver Nuggets. Pero sa pagkakataong ito mga idol ay mas inasahan na itong si Anderson ng koponan pagdating sa depensa. Pumangalawa siya noon sa blocks leader sa liga na nagkaroon ng almost 3 blocks per game at 6.2 rebounds per game. Hindi man gaanong kataas ang kanyang inaambag sa opensa, pero laking tulong niya sa depensa mga idol. Nakasama nga niya ang dalawang superstar noon na si Carmelo at Allen Iverson. Kaya sa season ito ay isa nga sila noon sa mga top contenders sa liga. Pumangalawa nga sila noon sa standing with 54-28 win-loss record. Well, umabot nga sila noon sa Western Conference Finals na nakaharap ang number 1 seed ang Los Angeles Lakers. Maganda ang kanilang bakbakan mga idol. Umabot ito ng Game 6. Ngunit hindi nga lang sumapat ang performance ng Nuggets para patumbahin ng Lakers noon. Kaya nabigo nga silang makarating noon sa NBA Finals. Well, tumagal pa ng 3 season si Chris Anderson sa koponan ng Nuggets, ngunit hindi ito pinapalad na makakuha ng kampyonato despite na nasa kanila na ang dalawang superstar noon. July 17, 2012 nang i-waive ng Nuggets si Anderson via amnesty clause para makaiwas noon ng Nuggets sa luxury tax. Kaya 2012-2013 season nang nakatunog si Coach Eric Spoelstra na binitawan si Anderson. Na-acquire nga noon ng Miami Heat si Chris Anderson dahil alam nilang makakatulong ito sa kanilang depensa despite na may 3 superstar na sila sa koponan na si Bosh, Wade at LeBron. Well, muli nga pinagarian ng Miami Heat noon ng liga mga idol. Nag-record sila ng 66 wins and 16 losses. Syempre kahit papano mga idol ay nagkaroon nga ng impact si Anderson sa koponan lalo na sa depensa. Masipag kasi talaga ito mga idol. Well, muli nga nakarating ang Miami Heat noon sa 2013 NBA Finals na nakaharap ang koponan ng San Antonio Spurs. Isa nga sa mga memorable finals ang nangyari noon sa Heat dahil lang sanang matatalo na sila sa serye sa Game 6 nang bigyan pa ito ng buhay ni Ray Allen sa kanyang clutch 3-pointer para itabla ang talaan. Humantong nga ito sa overtime game na nakuha pang manalo ng Heat noon at napuwersa nga nila ang serye sa Game 7 at sa huli mga idol ay nasilat pa nila ang kampyonato sa Spurs. Well, nakuha nga ni Chris Anderson noon ang kanyang unang kampyonato sa liga na back-to-back champion naman para sa koponan ng Miami Heat. Sa sumunod na season nang magkaroon ng rematch sa finals sa pagitan pa rin ng Spurs at Heat noon. Pero hindi na pumayag pa ang Spurs noon na masilatan silang muli dahil isang beses lang nilang pinatikim ng panalo ang Miami Heat. Naka-4 na season si Anderson sa Miami bago siya i-trade ng Heat papuntang Memphis Grizzlies. Ito ay sa remaining ng 2015-2016 season. 37 anyos na si Anderson sa season ito mga idol, kaya malaki na ang pagbabago sa kanyang laro at sipag sa depensa. 2016-2017 ay ang kanyang huling season na sa liga ng NBA. Naka-reunite niya dito ang kanyang former teammate na si LeBron James, pero dahil sa kanyang ACL injury noon ay trinade siya ng Cavaliers papuntang Hornets for cash consideration. Nakalaunan ay winave din ng Hornets at dahil doon ay tuluyan na nga siyang nagretiro sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Birdman Chris Anderson sa liga ng NBA?